Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Pero yun na nga. Kasi nga minsan yung KPI. Cheers, pare. Ano ba to? Ayoko magsalita. Pero minsan di ba KPI related siya na parang kailangan nilang magparami ng ano kasi nga may growth target. Yun. Yun na nga lang parang Ganun nga, nakaka... bakit? Sa akin lang, ba't may ganun na yung may growth target pero ang yung bilang ng miyembro na kailangan ganito. So, yung mga member naman, di mo masisi na nagmamadali rin. Diba? Tsaka kukuha rin ng marami. Ay, wala kang short, pera mo kitang pantalon. So, Oo nga eh. diba? Dadami talaga sila. Hindi, sabi nga ni... Okay nga, Maturson. Hindi ako lang. Nakita. Sabi nga niya, Maylin, yung lahat ng aspect, importante yun eh. Kumbaga, yung quantity, Oo. lalim. Oo. So, kasama siya eh. Kasama. Kung Correct. maganda rin siyang... Hindi siya sama-sama. Hindi lang pwedeng isa lang. Oh, Oo, So, tama. maganda, meron ka nun. Tama yung sabi ko. tama siya. Kalimutan yung sinabi ko. Charot, tama lang. Sabi sinabi din niya kanina na dapat after ka dun sa quality ng mga tao, Yeah. quality mga kapatiran o mga believer na nasa loob. Yeah. Quality means yung lalim nila sa relationship sa Diyos. Hindi Saka sa yung- isa't isa. Sa isa't isa. Kasama yun. So, hindi yung parang attendee mo lang siya for twice a month, binibilang mo na siya, pero wala kang, Yeah. hindi mo alam kung gaano siya kalalim o kung gaano siya ka-faithful. Minsan kasi ina-adapt may tendency yung ibang organization na faith organization na i-adapt yung metrics ng corporate. Oh, grabe naman, corporate. Shit! Iba ka kanila sa Management. isip. Ikaw na yan. Yan sinasabi ko lang parang like yun. Yung bilang ng tao, yung pagtitipid sa resource, return on investment, yung mga ganong capitalist kind of thinking. Pero sabihin, I mean, the very innocent sense of the word, no? Minsan yung ganong prinsipyo na-apply sa church because the church, the parang, it's an organization of people eh. You manage that group eh. So may management doon. So may tendency na yung mga principles in effective management na talagang galing naman in the corporate world na-apply. So Lalo na siguro kung yung pastor dating nasa corporate. posible or yung mga elders, diba? Hindi naman yun masama. Like I said kanina, in the same way na ang tradition, hindi masama. Hindi rin masama yun kasi meron yung purpose eh. Yeah. Siyempre, ayaw mo rin naman magwaldas ng pera. Diba? Ayaw mo rin naman gumawa ng mga financial decision na parang hindi pinag-isipan. So, part yan talaga ng responsible management. No? Part rin naman yan. Biblical mandate rin naman yan. Stewardship. Diba? Stewardship. But the point is, kapag yun ang nagtitake ng primacy over yung the essence of the essence of discipleship which is being like Christ. Doon nagkaka-problem. Oo eh. Kasi parang, siya eh, diba? Lahat ng mga bagay na yan, may tamang purpose. Pero kapag nauungusan na niya yung talagang purpose ng church, which is to help form Christians in the image of Christ, no? If na-follow yung kanyang virtues and character formation para maging tulad ni Kristo, no? Doon nagkaka-problema. So parang ang simple niya, no? Pero doon yung problema, doon nagkakaroon ng Madalas conflict po. eh. Pero kung isipin mo, parang basic yun, di ba? Oo. Dapat ba i-memorize yan? Pero doon eh. Nagkakaroon lagi ng impact. Which is parang magandang aralin niya ng mga church workers o mga church leaders na pag may nakikita silang ganon sa congregation nila na parang hindi papunta doon sa sinasabi ko. Buwa sila ng action para ma-avoid yun. Yeah. Or mag-reflect sila. Mag-reflect Mag-internal reflect. Pag-usapan. Kung ba't may ganong klaseng gathering o may klaseng gawain
na parang hindi palalim, pababaw eh. Mm. O kaya makakasira pa na nagiging culture. Tulad ng Yeah, nagiging Oo, cool. culture. So, kung hindi talaga maganda yung panay selfie-selfie ka sa Yeah. sisig banda na gathering kayo tapos baka kayong nagtsismisan lang doon. Hindi siya palalim eh. Parang kayo nasa mall nun tapos nagtsismisan. Di ba? Parang gano'n lang. Ayun, nagsiselfie habang nag-worship lead. May, Iba kila- yun. may kilala ako, nagsiselfie habang nag-worship Worship lead. lead. Ako din nila alive. Naka-live. May kilala din po ganyan na alive. Sometimes rin kasi, meron tayong, hindi ko alam sino, no? Kung Pilipino ba to or parang ayaw nating harapin yung mali na ginawa natin. Pag may nakitang mali, parang takot tayong mag-call out ng bawat isa. Parang gano'n. No? So, parang either, Parang pwedeng damay-damay na yun. siguro, no? Parang minsan nasa sweep under the rug Oh. or Alam ko yun. ang Kasi extreme, parang halongkatan na to eh. Pag, Oh. sige, nilabas mo yung ayun baho na mo, nga, lalabas ko na ang yung baho mo. extreme kasi nun, disciplinary action. Diba? So parang, either hindi natin i-call out or pag kinall out natin, punishment. Mm. So parang, wait, parang sa parehong sides na yun, parang hindi pwedeng tamang yun yung kalalagyan. Dapat may kalalagyan na may confidence tayong i-call out sana yung hindi natin ginagawa. Pero nandun yung pag kinall out yun, hindi tayo natatakot na malulugmok sa condemnation yung tao. Pero meron tayong confidence na towards restoration at saka grace ang itatapat mo doon sa taong nagkamali. So parang yung ganung klaseng cycle, manipis sa ibang churches. Kaya ang mga tao takot masabihan, defensive. Kasi hindi sila kumpiyansa na yung nag-accuse or nag-condemn or nag-call out sa kanila ay ang habol ay ang restoration nila. Ang iniisip nila, lagi silang madidiin. Yeah. Kaya takot silang, kaya defensive ang mga tao. Para atakihin lang sila sa Oo, parang ganun eh. Parang, hanapan lang ako ng mali nito. Oo, Tatago na lang ako. parang di ba nakakaano yun? Nakakalungkot. Nakakalungkot. Yung ganong klaseng community na parang walang trust yung mga tao sa bawat isa kapag pumunta na sa mga ganyang usapan. Kasi sensitibo na yan eh. O so fine, kanta tayo, no? Ganda-ganda saya-saya ng worship natin, di ba? Ang galing ng banda, ganun. Pero pagdating sa ganyang sitwasyon, para tayong yun na nga, Hands up. di ba? Parang, wait lang. So, para kipang community tayo. Hindi naman pala tayo solid. Yun lang. So, kaya ba? Ewan ko eh. Feeling ko wala naman isang sagot dyan eh. Ayaw din dahil ayaw din maano. Oo eh, siguro human condition. Pero, since alam natin nandun, kapag nangyayari dyan, sana meron tayong courage na, to do, yung talagang tama, even at the risk of, ganun. Napansin ko din dyan, yung Parang nalulungkot ako sa usapan natin ah. meron kasi Babalik. in-mind ko eh. Meron kasi in-mind na sinasabi ko eh. Kaya nalulungkot eh. Para kasi ano yun eh. Ito sa kabuuan ko sa faith community. Na, Sabi ko sa iyo, cut din na lang pag-usapan na. ayun mo ba na ito? Nalaki lang, di ba? Joke lang. Wala kang may input din mo eh. Anyway, so ano yung tanong mo? Hindi, wala akong tanong. Parang ano lang. Importante na pwedeng wala tayong action dahil nga parang kanya-kanyang labasan ng baho, ganyan. Nakakatakot na bumanda sa akin, di ba? Saka, tumitingin tayo dun sa leaders Ah. na sinasabi mo na Tama ka dyan. wala na lang gustong gumalaw. Kasi, nakatingin tayo dun sa leaders. Sabi ba? Mayroon tayong kapatid na medyo mataas yung posisyon, ganyan. Simbahan, tapos nagkamali, call yung attention, o kaya, hindi ba call yung attention, parang i-restore siya, o kaya tulungan siya, parang kung ano-ano na lang yung reaction ng iba-ibang grupo. So,
Ngayon, kung walang gagawa nun, sinasabi niyo na walang gagawa ng pagtulong o pagbigay ng restoration, Mm. wala talagang kikilos lalo na kung hindi rin gumagalaw yung nasa taas o yung mga church leaders. Kasi nga tayo nasa baba, nakatingin doon sa nasa taas Yeah, correct. na hindi naman tayo limited sa desisyon o sa action nila. Pwede tayong kumilos ng pagtulong, di ba? Na Ano, hindi kailangan ng instruction ng nasa taas tama para, naman. di ba? Yun yung naisip ko sa sinabi mo. Pwede naman yun. Like, for example, kung may personally kakilala mo yung mga taong yun, di ba? So, pwede kang umaksyon sa sarili mo Mhm. para mag-reach out dun sa tao. Lalo na kung merong isang, let's say, member ng congregation na medyo mature, Oo. and parang, in a way, papakinggan, Oo. pwede siyang kumilos. I think in some churches meron naman nun. Wala sila po sa positions of power, pero uma-action sila, hindi na lang nila sinasabi. No? So, thank God, dahil may ganun. May mga ganun tao Yun yung within the church. Ang tanong na lang dyan sana yung leader, ganun sana siya, di ba? So, babalik ka dun di ba? Babalik ka ron. Kasi sila sana yung pinrepair sila sana yung nilagay doon at pinrepair para sa mga ganong sitwasyon. Nagustuhan ko lang yung kaninang discussion siguro. Isa sa mga may gano'n na yun. Yung kasi napansin ko yung mga response ko rin kanina, parang extreme naman, di ba? Mm. Kasi rin po ako, sabihin natin, kung si Sir Dick, para pinaalis po siya. So, Sir, Okay lang yun. ako naman ganun din. Ba't tinanggal ako, sir? Ako pinaalis din nang wala namang grounds. Ang naging response ko extreme din na parang sa tingin mo mare-revive yung naranasan makikita ko sa iba rin. Na-overmeasure yung counter ko dun sa pangyayari. Naging skeptic na rin ako kahit sa mga bagay na hindi na dapat mag-skeptic. Siguro yung nabanggit niyo po kanina, ma'am, na oo nga, may mga bagay na mas importante, pero yung mga less important, hindi naman kailangan alisin din. Kagaya ng mga traditions po, kagaya sinabi mo. Kasi lahat naman may purpose naman yung tradition. So, wag ganun ang pagpapahalaga, pero wag mong isawalang bahala din. Kunyari, sabi niyo po, lahat may purpose. So, nagsiserve pa rin sila ng purpose, may meaning pa rin. So, yun nga. Tama, dapat may balance pa rin, di ba? Pero wag lang kalimutan yung mas mahalaga. Yun nga, sabi niyo kanina, fundamentals, basic lang to, pero nakakalimutan.